Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Binatawan ng contempt at ipinaaresto ng Senado si suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo dahil sa hindi nito muling pagsipot sa pagdinig nitong Miyerkules, July 10 sa kabila ng pagkakaroon ng subpoena. Ipinagutos din ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang pag-aresto sa 7 pang individual kabilang na mga kapatid at magulang ng alkalde. Ayon kay Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros, magiging epektibo ang arrest order sa oras na pirmahan ni Senate President Francis Chis Escudero. Nadismaya naman ng ilang senador sa ipinadalang excuse letter ni Mayor Guo na hindi nila katanggap-tanggap. Nakakahiya naman po dun sa mga tunay na may mental health. Seryosong usapin ang mental health. At hindi po ito dapat ginagamit na dahilan para magsinungaling. Sinyalis po ito na meron silang alam na ayaw nilang isiwalat o ayaw nilang ipaalam sa atin at meron silang tinatago. Yung hindi nila pagpunta ho dito para sa akin is a sign of guilt. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Philippine Armed Forces of the Philippines o AFP ang presensya ng Chinese carrier strike group sa loob ng territorial Philippine waters. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ang pag-deploy na ito ng China ay isang pagbagay na dapat ikabahala. Binigyan din ng opisyal ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon at hinimok ang lahat ng partido na sumunod sa pandaigdigang batas, partikular na ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Muling iginiit ng AFP ang kanilang pangako na protektahan ang mga interes at seguridad ng bansa sa pamamagitan ng patuloy na pagbabantay. Inilabas ng AFP ang anunsyo kasunod ng pag-deploy ng People's Liberation Army Navy ng Shandong Carrier Strike Group sa Philippine Sea sa silangang bahagi ng bansa. Hataw Balita ngayon. Patuloy na nananatiling mapagmatsyag ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa karagatan matapos mapaulat na isang bilateral exercise sa pagitan ng China at Russia ang nakatakdang maganap sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, pangunahing layunin ng AFP na tiyakin ang kapayapaan at katatagan sa Indo-Pacific region. Binigyan din niya ang kanilang pangako na bantayang mabuti ang lugar upang mapangalagaan ang soberenya ng Pilipinas laban sa anumang posibleng paglabag sa alinmang bansa. Hinimok din ni Colonel Trinidad ang lahat ng partido na mahigpit na sumunod sa mga pandaigdigang tuntunin at batas upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Hataw Balita ngayon. Pinaghahanap na ng Philippine Coast Guard ang isang mangingisda sa Subic, Zambales na nawala matapos na mabangga at tumaob ang kanilang bangkang pangisda. Ayon sa PCG, naganap ang insidente sa layong 62 nautical miles mula Timog Kanluran ng Sampaloc Point, Subic, Zambales. Base sa salaysay ng kapatid ng nawawalang mangingisda, bigla na lamang nabangga ng isang hindi pa natukoy na sasakyang pandagat ang kanilang bangka bandang alas 3 ng hapon noong July 3 sa kalagitnaan ng kanilang pangingisda. Doon na tumaob ang kanilang bangka at saka nawala ang kanyang kapatid na si Jose. Sa loob ng 3 araw, nagpalutang-lutang sa ibabaw ng isang payaw si Robert Mondoñedo hanggang makita at ma-rescue siya ng nagdaraan na bangka na FBCA Irish May umaga noong July 6. Nag-issue na ng notice to mariners ang PCG at inalerto ang mga mangingisda sa mga kalapit na barangay. I-deploy din sa lugar at BRP Sintangan para sa search and rescue operations sa nawawalang mangingisda. Hataw Balita ngayon. Hinabol nitong Miyerkules, July 10 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si religious leader
Group Leader Apollo Quiboloy na magpakita na at sundin ng batas sa pamamagitan ng pagharap sa kanyang mga kaso. Binigyan din ni PBBM na dapat tigilan na nito ang pagkwestiyon sa motibo ng pagsasampa ng kaso laban sa kanya at dapat nasagutin na lang nito ang mga akusasyon. Dagdag ng Pangulo, wala rin umano siyang nakikitang problema kung galing sa pribadong sektor ang iniaalok na pabuya o reward sa makapagtuturo sa kinaroroonan ni Quiboloy. He can question their motives as much as they want. But magpakita siya. I question his motives. Let me question his motives. Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Bakit hindi? They want to help us bring a fugitive to justice. You know, he is a fugitive. He is hiding from the law. Now, if there are private citizens who want to assist the government in that effort to bring him to justice, Hataw Balita ngayon. Pinirmahan na nitong Miyerkules, July 10 sa harap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang ang bagong rules hinggil sa preliminary investigations and inquest proceedings. Sa ilalim nito na ilipat na sa Department of Justice o DOJ ang tungkulin ng pagsasagawa ng preliminary investigation at inquest proceedings ng isang reklamo na dati ay trabaho ng hudikatura o mga korte. Ayon sa Pangulo, malaking tulong ito para maiwasan na matambakan ang kaso ng mga korte at maging mabilis ang proseso sa paghahatid ng hustisya. Tiniyak ng Department of Justice na sa pamamagitan ng bagong panuntunan, wala nang makakasuhan o maaresto sa bansa kapag wala namang sapat na ebidensya. it's no secret that our courts' dockets have been heavily burdened with a volume of cases, causing delays in the administration of justice. Today, we address this problem by introducing reforms that are a product of the strong collaboration between the executive and the judiciary. The new rules elevate the quantum of evidence from probable cause to prima facie evidence with a reasonable certainty of conviction. This means that only strong cases are brought to trial, reducing frivolous suits and malicious prosecution that clog our courts. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng Department of Energy o DOE na posibleng maging commercially available na ang nuclear energy sa Pilipinas sa taong 2029 o 2030. Maasa naman ang kagawaran na susuportahan ng mga pribadong sektor ang pagtatayo ng mga nuclear power plants matapos maging epektibo ang kasunduan sa pagitan ng bansa at Estados Unidos tungkol dito. Sa ilalim ng kasunduan, magbibigay ng impormasyon ng US ukol sa ligtas na paggamit ng nuclear energy. Maaari rin silang magpadala ng mga nuclear material at equipment na sumusunod sa standards ng International Atomic Energy Agency o IAEA. Sa ngayon, wala pang pribadong sektor ang formal na nagsabing nais nilang makapagtayo ng mga nuclear power plants. Right now, the best estimates would be in the late 20s or the early 30s bago ito magiging commercially available. Ang ginagawa lang natin is to make sure that the government and the country as a whole will be prepared to make the decision and to implement that decision. As far as I am concerned, wala pang nagpunta sa akin na we're willing to do that. No? But I have heard that some communities are willing. Any technology carries risks. And therefore, the thing to do is to minimize and to manage, to control those sources of risks. Nagpasa ang kampo ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ng petition for certiorari sa Korte Suprema nitong Miyerkules, July 10.
Hiniling ni Mayor Guo sa hukuman na pagbawalan ng Senado na pilitin siya na dumalo sa kanilang mga pagdinig. Ayon kay Attorney Stephen David, abogado ni Guo, hindi na kinakailangan pang dumalo ang kanyang kliyente sa pagdinig ng Senado matapos nitong maibigay ang lahat ng impormasyon sa huling pagdinig. Dagdag pa ni David, nilabag din umano ang mga karapatan ng kanyang kliyente. Muli namang tiniyak nito na hindi magtatago si Mayor Guo. Kung pwede, i-excuse niya siya sa mga Senate hearing kasi nga, number one, nasabi niya lahat ng nangyari doon eh. Ano pa bang itatanong sa kanya? Pangalawa, ang dami niya ng kasong sinampas sa kanya. So, yung kanyang constitutional rights, self-incrimination, ano na yun, nakataya na doon. Pinaghahanap na ng National Bureau of Investigation ang halos 200 Chinese national na kumuha ng Filipino birth certificate sa Santa Cruz, Davao del Sur. Samantala, isang Chinese naman ang naaresto ng NBI sa Davao City dahil sa tangkang pagkuha ng pasaporte ng Pilipinas gamit ang mga peking dokumento. Si MJ Vasquez humahataw. Hataw Balita ngayon. Halos 200 Chinese national ang nadiskubre ng National Bureau of Investigation 11 na kumuha ng palsipikadong birth certificate sa local civil registrar ng bayan ng Santa Cruz sa Davao del Sur. Ayon sa NBI 11, 2018 hanggang 2019 pa umano nag-apply ng late birth registration ang mga Chinese. We're still continuing to investigate yung Santa Cruz na LCR. Mga Chinese nationals na mga falsified. Meron pang mga ibang area in the Philippines but mas marami yung Santa Cruz. Ilan sa mga ito ay may mga negosyo na sa Davao City habang ang iba ay nasa Maynila at nagtatrabaho sa Pogo. Naglabas na ng supina ang lokal na pamahalaan para kausapin ang lahat ng mga Chinese. Ikinagulat naman ng lokal na pamahalaan ng Santa Cruz ang pangyayari dahil karamihan umano sa mga transaksyon ng Local Civil Registrar o LCR ay direktang napupunta sa Philippine Statistics Authority. Inalis na rin umano nila ang ilang mga opisyal ng LCR na may kinalaman sa issue noon ng pamimeke ng dokumento. Bumuo na sila ng committee para imbestigahan ang talamak na pamimeke ng dokumento. When this issue arise, is that at the start of the year, wala na yung nasa front line, yung job order personnel na we believe siya yung medyo ka-communicate na kung sino man yung nagpa-facilitate. So wala na siya. Nitong Martes, June 9, isang 21 anyos na Chinese national na nagtangkang kumuha ng Philippine passport sa Davao City ang nahuli ng mga otoridad. Dala nito ang mga palsipikadong Certificate of Live Birth, Driver's License at PSA ID na may Filipino name na Hengson Limosnero. We received an information from the Department of Foreign Affairs na meron niyang nag-apply na Chinese national ng Philippine passport. And one of the interview of the DFA, kung sinong nagpaanak sa kanya, sabi niya doktor. And nung tiningnan namin, hilot ang nakalagay. So doon pa lang, klaro na. Very simple. He wants to become a Filipino and magta-travel daw sa Amerika. 2013 pa umano ito nag-apply ng late registration sa Local Civil Registry ng Santa Cruz, Davao del Norte. Pero nagtataka ang DFA at NBI na hindi ito marunong magsalita ng Bisaya or Tagalog at kaunting English lamang. Kahit sinabi nitong dito umano siya nag-aaral sa Davao City. Batay na rin sa investigasyon ng NBI, napatunayang Chinese national ito. Inamin naman ng suspect na taga Fujian, China siya. May Chinese passport at 10 taon na sa Pilipinas. How long you been here in the Philippines? 10 years. Do you have Chinese passport? Yeah. Yes or no? Yeah. Patuloy pang hinahanap ng mga otoridad ang kanyang pamilya. Sinampahan naman ng suspect ng kasong violation of passport law, falsification of public documents, perjury, at using fictitious name and concealing true name. Nakikipag-ugnayan naman ng NBI sa Santa Cruz Local Government Unit, Bureau of Immigration, National Intelligence Coordinating Agency,
para sa paghahanap ng iba pang mga Chinese national na gumagamit ng pekeng impormasyon. MJ Vasquez, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Pansamantalang nagkagulo sa Davao City Police Office kahapon July 10 dahil sa sunod-sunod na pagtanggal ng Chief of Police at Station Commander sa lungsod. Pasado alas 7 ng umaga nitong Miyerkules, umupo si Police Colonel Lito Patay bilang bagong officer in charge ng Davao City Police. Bandang alas 12 ng tanghali, tinanggal ito sa pwesto at pinalit naman na bagong OIC si Police Colonel Sherwin Butil. Makalipas ang 5 oras, umupo naman bilang bagong City Director si Colonel Hansen Marantan. Sa inilabas naman na statement ni Senator Bato de la Rosa na dating Direktor ng Davao City Police at naging Chief PNP, sinabi nitong malakas ang ugnayan ng mga Davaoenyo at pulis sa lungsod. Ang ginawang pagtanggal sa posisyon ng mga opisyal sa Davao City Police Office ay maaaring makaapekto sa moral ng kanilang mga tao. Gamit din ng sariling technology ang Hezbollah para maiwasan ang sopistikadong surveillance technology ng Israel. Kasunod ito ng pagkasawi ng mga senior commander ng Iran-backed Lebanese militant group sa nakalipas na Israeli airstrike. Ito ang humahataw na balita ni Kat Carriedo. Hataw Balita Ngayon. Gumagamit ang Iran-backed Lebanese militant group Hezbollah ng coded messages, landline phones at pagers para makaiwas sa Israeli surveillance. Kabilang din dito ang drones para makakalap ng impormasyon ukol sa intelligence gathering capabilities ng Israel. Tinawag itong blinding strategy ng pinuno nitong si Sayed Hassan Nasrallah. Nasa 330 na Hezbollah fighter ang nasawi sa strikes ng Israel habang 70 sibilyan din ang nadamay sa Lebanon. Ayon sa Israel, 20 sundalo at 10 sibilyan ang nabiktima ng mga atake. Kinumpirma naman ng Hezbollah ang pagkasawi ng mahigit 20 operatiba, kabilang ang 3 top commander, miyembro ng Elite Red 1 Special Forces Unit at intelligence operatives. Ayon sa militar ng Israel, rumisponde lang ito sa naging atake ng Hezbollah nang magpaputok sa Israel matapos umatake ang Hamas noong October 7. Sinabi rin ng Israel Defense Forces o IDF na militar ang target nila at sinubukang iwasan ang mga sibilyan. Hindi naman ito nagkomento sa mga countermeasure ng Hezbollah dahil sa intelligence security. Sinabi rin ng IDF na mahalaga ang electronic surveillance technology sa kanilang pag-atake. Mayroon umano silang security camera at remote sensing systems sa lugar ng operasyon ng Hezbollah. Nagpapadala rin sila ng surveillance drones at nag-hack sa mga cellphone at computer. Dahil dito nakaban ang cellphone sa lugar ng digmaan. Ito ang dahilan kung bakit sila gumagamit ng pager at courier para magkaroon ng komunikasyon. Mayroon din silang pribadong fixed line telecommunications network na gawa sa 2000. Nag-uusap din sila gamit ang code words para sa mga weapon at meeting sites at ina-update kada araw sa pamamagitan ng sulat kartero. Kat Carriedo, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Umorder na ng nasa $700 million na halaga para sa Stinger anti-aircraft missiles ang North Atlantic Treaty Organization o NATO Support and Procurement Agency para palakasin ang depensa ng mga miyembro nito. Ito ang humahataw na balita ni Chris Fugaban. Hataw Balita Ngayon. Nag-order na ang North Atlantic Treaty Organization o NATO noong Martes, July 9 ng daan-daang Stinger missiles na ginawa ng Raytheon Technologies. Sa pahayag ng NATO, bahagi ang order na ito ng kanilang patuloy na pagsusumikap na palakasin ang depensa ng kanilang allied members. Anila ang pagpapalakas ng kanilang anti-aircraft capabilities ay kritikal upang matiyak ang seguridad ng rehiyon, lalo na sa harap ng mga umiiral na banta mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nakatagda namang mananatili ang order ng supply hanggang sa taong 2029.
Matatandaan na ginamit ang mga anti-aircraft missile upang mapigilan ang mga pagbobomba ng Russia sa himpapawid. Cres Fugaban, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Bumaba ang presyo ng langis sa Estados Unidos habang inaantabayanan ang testimonya ni Federal Reserve Chair Jerome Powell. Naglagay naman ng vending machines ng ammunition ng isang kumpanya sa mga pamilihan ng Alabama, Oklahoma at Texas. Samantala, ayon sa Bank of America Institute, ang rent inflation ay patuloy na nagiging suliranin para sa maliliit na negosyo. Ito ang umahataw na balita ni James Bontuyan. Hataw Balita Ngayon. Bumaba ang presyo ng langis sa United States habang nag-aabang ang mga traders sa two-day testimony ni Federal Reserve Chair Jerome Powell ukol sa monetary policy. Bumaba ang Brent crude ng malapit sa $85 o 4,951 pesos per barrel habang ang West Texas Intermediate or WTI naman ay malapit sa $82 o 4,776 pesos. Nakalagpas na kasi sa Texas ang pinakamalubhang bahagi ng bagyong Beryl na nagdulot ng pagkawala ng kuryente at pagkaantala sa shipping. Bumaba rin kamakailan ang lingguhang crude exports ng Russia. Mataas pa rin ang presyo ng crude year-to-date dahil sa OPEC Plus supply cuts at inaasahan ng pagbaba ng interest rates ng Fed. Isang kumpanyang tinatawag na American Rounds ang naglagay naman ng computerized vending machines sa mga pamilihan ng Alabama, Oklahoma at Texas. Nagbebenta ang mga vending machine na ito ng ammunition kung saan pinapayagang mamili ng bala ang mga mamamayan habang bumibili ng mga pang-araw-araw na bagay tulad ng gatas. Gumagamit ng identification scanners at facial recognition software ang mga makina upang matiyak ang edad ng mamimili. Sinasabi ng kumpanya na ang teknolohiya na ito ay nagtitindig ng secure na transaksyon, ngunit iginigiit ng mga advocates nila ang alalahanin tungkol sa pagpapanatag sa pagbebenta ng bala ng ganitong paraan. Samantala, ayon sa Bank of America Institute, patuloy na problema ng maliliit na negosyo ang rent inflation. 9.1% mas mataas ang average monthly share ng rent sa total payments hanggang Mayo kumpara sa average ng 2019 na 5.9%. Ngunit ang pagbaba ng wage inflation ay nagbigay ng ilang lunas para sa maliliit na negosyo. Ang average monthly rent payment growth per small business client ay tumaas ng 12% year over year noong Mayo. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Muling nagsagawa ng nationwide simultaneous mass bloodletting ang Members Church of God International o MCGI nitong Miyerkules, July 10 na layong makahikayat ng mga blood donors sa iba't ibang panig ng bansa upang makatulong sa mga kababayan na nangangailangan. Sa ikalawang kwarter ngayong taon, sabayang isinagawa sa iba't ibang panig ng Pilipinas ang mass blood donation kung saan isang MCGI Convention Center sa Apalit, Pampanga sa mga nagsilbing main venue ng event. Marami sa ating mga kapwa-tao ang nagsadya sa Apalit, Pampanga at iba pang mga designated coordinating center para lamang makiisa sa mass bloodletting. Nasa 40 coordinating centers mula sa Luzon, Visayas at Mindanao ang nakibahagi sa nasabing aktibidad. Hindi man tayo mayroong kakayahang makapagbigay ng tulong na pinansyal, pero mayroong nasa atin na wala namang cash out na pwede nating i-share sa ating kapwa. At ito ay atin pong advokasiyang natutunan sa pagtuturo pa po ni Brother Eli at ngayon nga po ni Kuya Daniel na tuloy-tuloy na mas massive, mas malawak na atin pong pagtutulong-tulong sa ating pagsasama-sama sa MCGI. Pagwe-welding ng isang trabahador ang itinuturong naging dahilan kung bakit nilamon ng apoy ang bodega ng PVC pipes sa Bustos, Bulacan.
Wala namang nasaktan at nasugatan pero tinatayang aabot sa mahigit 15 hanggang 20 milyong piso na halaga ang natupok ng apoy kasama pa ang iba't ibang uri ng sasakyan na nasunog. Si Nestor Torres, humahataw. Ngayon, nilamon ng makapal na apoy at usok ang bodega ng PVC Pipes sa barangay Buanga Mayor, Bustos, Bulacan nitong Martes, July 9. Ayon kay Bustos Municipal Fire Marshal Senior Inspector Ronnie Hayre, nagsimula umanong sunog dahil sa pagwe-welding ng isang trabahador at sa di inaasahang pagkakataon ay napatakan ng apoy ang flammable materials sa nasabing warehouse. Isang eyewitness na napagtanungan natin na taga rito rin sa loob, ayon sa kanya ay nag-umpisa ang sunog dito, may nagwe-welding dito sa bandang itaas ng portion ng warehouse na under construction na hindi nila alam na may napatakan na pala silang flammable materials dito sa ibaba. Umuwi sila, hindi pa nagkakaroon ng apoy. Ngayon nung paglabas na nila, doon na lumaki yung apoy. Ayon pa sa BFP, aminado silang nahirapan sila sa pag-apula ng apoy dahil yari sa plastic ang nasabing mga PVC pipe. Hindi lamang ang warehouse na ito at mga produkto na PVC pipes ang nasunog. Kasama rin sa natupok ng apoy ay ang 3 L-truck at forklift na nilamon din ng apoy. Maliban sa warehouse na nasunog at mga kanilang mga product na PVC pipes, mayroon pa po tayong nakita sa loob na 3 L-truck na nilamon din ng apoy at 3 forklift na isa sa loob at 2 po dito sa labas. At makikita po natin dito yung mga natunaw na PVC pipes. Dito po nakalagay lahat yung mga finished product nila sa bongyard nila. Samantala, tumagal ang sunog ng hanggang 5 oras at pasado alas 11 ng gabi ng July 9 nang ito'y mapula. Umakyat sa port alarm ang sunog, ngunit wala namang naiulat na nasaktan. Ang problema naman ngayon ng ilang empleyado dahil sa nangyari, baka tuluyan na silang mawalan ng trabaho at posibleng mamroblema sa paghanap ng panggasto sa kanilang pamilya. Napakarami po ng apekto dun sa nangyari na yun. Unang-una po yung pamilya namin na umaasa lang din sa amin. Ang isa pa po, wala po kaming, sa panahon ngayon po, wala po kaming malilipatan na if ever na trabaho na pwede namin pagkukugutan para sa pamilya po namin. Samantala, tumanggi namang magbigay ng pahayag ang namamahala ng Tiger Shield Industrial Corporation. Ayon sa Bureau of Fire Protection, aabot sa 15 hanggang 20 million pesos ang kabuang halaga ng pinsala ng sunog, kasama ng mga makina at mga sasakyan na ginagamit nilang pang-deliver. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Isang dokumentary ng kababayan nating na biktima ng human trafficking sa Estados Unidos ang inilabas sa Los Angeles. Layo nito na bigyang edukasyon ng iba pang mga biktima para hindi mawalan ng pag-asa. Ito ang mahataw na balita ni Christy Rosacia. Hataw Balita ngayon. Ito ang kwento ni Lordy sa kanyang sinapit bilang biktima ng human trafficking sa Amerika. Duty ako sa kanya ng 5 a.m. to 11 p.m. Wala ang sahod. Nagtatrabaho din ako sa rancho niya. Nagbubuhat ako ng mga hay. Tampok ang kwento ng mga kababayang nagbakasakali sa Amerika at pinahirapan ng human traffickers ang documentary na inilabas ng Filipino Workers Center o PWC na Home of the Brave sa Los Angeles. Ang PWC ay isang non-governmental organization na tumutulong sa mga kababayan nating nabiktima gaya ni Lordy. Batay sa pinakahuling tala ng Hope for Justice, isang advocacy group para sa human trafficking victims sa US, lagpas sa 1 milyon ang naging biktima ng human trafficking sa bansa. Iba't iba ang nararanasang hirap ng mga nagiging biktima, gaya na lamang ni Lordy na nagtatrabaho ng higit sa 12 oras kada araw nang walang sinasahod. Kay laking pasasalamat niya sa pagkakataong maibahagi ang kanyang karanasan sa kapwa immigrants. Mensahe ko po, salamat po sa mga nanood sa Home of the Brave dito sa Los Angeles, California.
It's been malungkot na story ng buhay ko, pero may matututunan kayo na kakaiba. Ito hindi kata. Ito'y totoong story ang nangyari sa akin. Mensahe naman niya sa mga katulad niyang biktima ng human trafficking. Sana sa mga katulad kong biktima, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Una, lagi sabihin natin, may Diyos naman. At pangalawa, kapit lang. Sa tulong ng PWC, masaya nang naninirahan ngayon sa Los Angeles, USA, si Lordy kasama ang kanyang mga anak. Sa iba pang naging biktima ng human trafficking sa Amerika, tumawag agad sa Filipino Workers Center sa 213-250-4353 o sa National Human Trafficking Hotline number 888-373-7888. Christy Rosa Sia, humahataw sa balita ngayon. Magsasagawa ang Philippine Embassy sa Korea ng Consular Outreach Mission sa Jeju, South Korea sa July 27 at 28. Samantala, magkakaroon naman ng meet and greet sa Brunei para sa mga kababayan nating household helper at home care worker. Itong mahataw na balita ni Ling Perez. Hataw Balita ngayon! What's up, kabayan? Magsasagawa ng Embassy on Wheels sa Al-Khobar, Saudi Arabia sa July 12 at 13. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ay ang passport services at iba pang consular services gaya ng notarials at authentication of legal documents. Cash lamang ang tatanggapin na mode of payment kahit magdala ng sapat na pera na pambayad. Para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Saudi Arabia sa facebook.com/PHLNKSA. Magkakaroon naman ng Consular Outreach Mission sa Jeju, South Korea sa July 27 at 28. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ay ang passport, civil registry, notarials, assistance to national, embassy ID at overseas voters registration. Kasama rin sa mga serbisyong ipagkakaloob ang Overseas Employment Certificate or OEC, OWA, SSS at Pag-ibig membership. Para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa South Korea sa facebook.com/PHInKorea. Iniimbitahan naman ng mga kababayan nating household helpers at home care workers sa Brunei sa isang meet and greet series. Gaganapin ito sa July 28 alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Consular Annex ng Philippine Embassy sa Brunei. Hahandugan dito ang mga kababayan natin ng libreng short course sa workplace health, safety and environmental awareness. Para sa interesadong dumalo, mag-register lamang sa link at QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Pasuguan sa facebook.com/PHInBrunei. Samantala, nangangailangan ng Philippine Embassy sa Germany ng Trade and Investment Associates. Ilan sa mga qualifications ay dapat bachelor's degree holder at least may 4 years experience at may legal residency sa Germany. Sa mga interesadong mag-apply, magsumite lamang ng inyong resume sa berlin@dti.gov.ph hanggang July 19. Ilagay lamang sa subject line ng Trade and Investment Associate application at ang inyong pangalan. Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon! At sa atin namang shout out, Sunny, Bert, ibigay nyo na. Ayun, shout out. Pauna na ako, Bert at amigo. Yeah, binabati natin syempre yung mga masugid nating taga-subaybay dito sa Los Angeles, ang Arby's couple, Camarce couple. At syempre, happy birthday kay Brother Fernando Marquez, kay Kuya Boy. Happy birthday, Kuya Boy. At ganoon din na amigo at Bert. Happy Advance SPBB sa inyo at sa lahat ng syempre ng mga kapatid sa buong mundo. At happy fiesta dyan, fiesta ng Diyos dyan sa mga kapatid natin sa Pilipinas. Bert, go ahead. Ayun, happy Sabbath anniversary sa lahat ng July celebrants dito sa Al-Quds, Dubai. Lalo na si Sis Tere at saka si Sis Karina. Ngayon din binabati ko si Sis Emily and Sis Veronica dyan sa Lebanon. At syempre sa aking mahal na asawa, kay Sis Tess, at sa aking mga anak, Nico, Eileen, Sasha, and Andrew. Ganun din kay Apong Mading at Darang Aida dyan sa Magalang, Pampanga. Ayun, amigo Sherin. At syempre, happy Fiesta ng Diyos sa inyo, Sunny at Bert, at happy SPBB na rin. At sa lahat ng mga kapatid, happy Brethren Day ngayong araw na ipinagdiriwang po sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, maging sa ibayong dagat, meron po tayo niyan. At shoutout po sa aking
Unica gising na ay si Elisea Kulubong. At ganoon din sa ating pong mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganoon din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Awit 29, talatang 2. Ibigay ninyo sa Panginoon ang kalwalhatian ng marapat sa kanyang pangalan. Inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, 11 sa buwan ng Hulyo 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Monday morning o Wednesday morning, July. Yan sa Pilipinas mula rito sa Los Angeles, California, USA. Ako si Sunny Cos. Ako naman si Bert Cerudo mula dito sa Dubai, United Arab Emirates. At dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.